Kasama ko ngayon si Tatay Romy. Isa po siyang 79 years old na vendor ng mga apron. Ito yung mga sample ng mga produkto nila. At si Nanay Cora, siya naman ang nagtatabas nitong mga apron. So it's a business nitong magkasawa. Si si Nanay ang taga-cut ng mga apron. Tapos kapag natahina, si Tatay naman yung magbebenta. Kamusta naman po ang inyong pagbebenta, Tay, ng mga apron? Ay, nitong mga nagdaang araw, mula nung ako'y mapanood nila sa kawan, ang daming bumibili sa daan at saka nagtatanong, ikaw ba yung nasa TV? Ikaw ba yung napanood namin? Opo, sabi ko gano'n. Sige, pagbulan mo ako. Mas marami yung benta. Oo, mas maraming benta. Oo. At mas maraming pumasok na order na tawag. So paano nga ba nagsimula itong negosyo na ito, Nanay? Itong pagtatahi ng apron. Nung kinumbinsi ako nung pamangkin ng mister ko na magsaril na kasi humahango lang kami dati. Tapos pinag-ipunan ko, nung makaipon ako ng halagang 3,000, sinimulan ko. Ayaw-ayaw pa sana ako dahil natatakot ako baka malugi. Yun, laging ang iniisip ko baka malugi, ano yung pera ko. Di sabi nung pamangkin ng mister ko, siya daw ang bahala, tuturuan daw niya ako kasi hindi ko alam yung mga lugar-lugar na sa pagbibiyahe. Tapos yun, pagka nagtinda siya, sinasabay ako. Sabing ganyan, pagka dito ang meeting place natin, Tiang, pagka wala pa ako, maghintay ka lang dyan. Kung sinong mauna sa atin, basta hintayan tayo. Ganun ang ginagawa lagi namin kung saan-saan kami nakakarating. Ayun, sa magandang namin, pagtitinda, lalong lumago yung nagkaroon pa kami ng mga tindero. Noon yun? Oho. Nagkaroon kami ng tendero. Sa masamang palad naman, medyo yung aming naging tendero naman Nagloko. Ha? na-dispal ko. Nako, ninakaw yung pera ninyo. Nawala yung paninda, nawala pa yung sibenta, ganun ang nangyari. Pero okay lang sa amin kasi hindi na rin naman sila makakaulit kumuha ng paninda, ganun ang nangyari. Kaya ang ginawa namin, kami na lang nagtitinda. Ganun. Sinasama niya yung apo namin na isa, kung sino yung gustong sumama, ganyan. Opo. Ilang taon ka na nagbebenta ka ng apron? Ay, simula nung kan, ma-start pa kami. Dati ayaw ko magbenta eh. Nahihiya ako dati. Yung puhunan namin, na-stoppan ng mga vendor namin. Kaya wala, ibang karap kami. Napilitan ka na magbenta? Napilitan na ako. Ako na magbenta. Ilang taon ka nun, Tay, nung nagbenta ka? Mga ilang taon ka nun? Mga 50 na ako noon. Bata-bata ka pa, noong mga panahon na yun. Mga mahigit 50. Mahigit na. Mahigit 50 na. Pero ganyan ang ginagawa mo noon, nag-iikot-ikot ka, dala-dala mo yung mga apron sa katawan mo, gano'n o hindi? Dinadala talaga kasi Dala mo talaga. kailangan maka-display yan eh. Hindi pwedeng Pag umalis ialok sa mo lang bahay, na nasa ilalagay bag. sa bag. Kailangan naka-display kaya naka sa balikat. Dati, ikaw nagtatahi. Opo. Ano nangyari doon sa makina? Naibenta ko po yun. Nabenta mo rin? Opo, naibenta ko po yun eh. Yun ang order, mga yun eh. Ang kami, daming nalipit order. kami sa... Nagpapatahi Wala lang naman kami. po, Minsan, may nauna sa amin nagpapatahi doon sa mananahin namin. Nabibidbin. Nabibitin. Tingga yung tahit namin. Mas maganda kung meron kayo sarili nyo makina. Opo, Ano naman ang reaksyon ng mga tao kapag nakikita kang marami kang apron sa katawan mo? Reaction nila eh. Nakikita ko sa reaction nila, awa na lang sa akin eh. Naaawa sa inyo. Dahil sinasabi nilang hindi naman nila kailangan yan eh. Pero bumibili pa rin. Ba't naiiyak ka, Tay?
Ha? Ha? Nagkukuhan ako eh. Ha? Marami akong nakukuha magagandang loob. Oo. Meron pa palang, marami pa palang taong ganon. Kaya, Natutuwa naman kayo na marami tumutulong sa inyo. Oo. Ano pa mga sinasabi nila sa inyo? dapat daw hindi na ako nagtitinda. Dapat daw sa bahay na lang ako. Sabi ko hindi pwede dahil diyan kami kumukuha ng pagkain araw-araw. Ayun. Hindi kakayanin tayo, no? Kapag hindi ka nagtrabaho. Pa, Hindi kakayanin kapag hindi ho kayo nagtrabaho. hindi kakayanin. Walang kakainin. Yun mo naman. Kaunting puhunan tumatagal dahil sa ikot lang ng ikot, ikot lang ng ikot. Oo. Bawat lang ng bawat ng kinakain. Yung kinikita, binibili uli ng tela. Anong ho bang dahilan? Siyempre, nagtatanong din yung mga tao, bakit hanggang ngayon po, sa edad nyong yan, nagtatrabaho pa rin ho kayo? Wala ho bang tumutulong sa inyo? Wala namang kaming, lahi naman kami ng mahirap walang mahinga ng tulong. Yung anak ho ninyo, wala ho kayong mga anak? Pa? Wala ho mga anak na tumutulong sa inyo? Isa po ang ina ko. Ay, isa lang. Pero mas malaking pamilya. Oo. Mas hirap pa nga sila kaysa sa amin eh. Oho. Ang ginawa nga namin, kinuha namin yung dalawang apo. Yung dalawang anak niya. 5 anak niya eh. Kami na nag-maintain doon sa dalawang apo. Kayo na nag-aalaga. Oo. Anong advice o payo ang may bibigay mo sa mga kabataan ngayon? Lalo na yung mga bago mag-asawa pa lang, no? Yung mga batang kakakasal pa lang. Ano hong payo? Ang mapapayo ko sa mga bagong kasalo, sa mga kabataan, ay para tumanggal ang pagkasama nila, ay yung maliliit na bagay na pinagtatalunan nila, huwag na nilang palakihin. At saka, ganun, katulad ng nangyari sa amin, huwag nang magsalubong yung galit. Pag galit ang isa, iwas ang isa. Ano? Paano iiwas? Pag nagagalit, halimbawa ang misis mo, bunganga ng bunganga, umalis ka, wala na yung bubungangaan. Pagbalik ko, tahimik na. Nakabindi ko, wala na. Pati na. Lumipas Pagbalik mo. na eh. Dahil pag inulit niya, pagbalik ko at umulit siya, alis uli ako. Diba? Ulit-ulit lang. Kaya tumatahimik na. Ayun. Ako naman, pag nagalit, Oo. tumatahimik lang siya. Hindi kami nagsasalubong sa galit. Isa na yung guide, ng pagsasama. Pagkatapos, yung malasakit yung damayan ng malasakit, huwag nilang aalisin. Kasi pag ikaw yung nag-asawa, isa na lang kayo. Kung anong sakit nung isa, sakit mo na rin. Ay, ganda naman noon. Oo. Kaya, Saka pagdating sa negosyo, kinakailangan tulungan talaga kayo. tulungan. Hindi pwedeng isa lang yung nagtatrabaho. Tapos yung hindi isa, pwedeng. pa-relax. Pasa. Kailangan talagang solid yung inyong pagsasama. Oo. Okay? So ngayon, meron tayong isang caller dito na tatawagan natin. Ang pangalan niya ay si Mrs. Ner. Magandang hapon, ma'am, Mrs. Ner. Yeah, sino to, Julius? Yes po, opo. Yan po, hinaan ko lang po yung radyo namin. Sige po. Hinaan ko nga muna yung radio. Ma'am, Yes, what can I do? nandito po tayo sa DZMM. Kasama ko rito si Tatay Romy. Saka si Nanay Cora. Oo, narinig ko yan. Oo, meron daw po kayo gustong ibigay sa kanila. Meron, kung gusto nila yung makina ko, portable yun, Julius, ha? Apa? Oo, ano na yun, konti siya, pero wala na yung ibang stitches. Aba. Pero pinaayos ko yun, Oo. straight stitch na siya. Aha. Kung ano pinaayos ko, hindi ko na siya nagamit. You can get it anytime. Oh, wow. Anytime, ma'am, pwede namin daanan yung makina nyo. Yes, anytime.
O, dito ho sila. O, ano, regaluhan daw kayo ng pantahe. Makina na pantahe. Ha? Ano ba sasabi nyo sa kanya? Si Mrs. Ner po. Oh, malaki. Ma'am, napaka... Welcome po. Dito sila ngayon nire-record natin para sa YouTube channel ko. Hindi makapagsalita ang asawa ko sa tuwa. I'm visually impaired. I know, I heard about it po. Yes, Oo, nakakatuwa naman kayo no na talagang you go out of your way to help other people. Oh, I'm sorry. Medyo naiiyak ako. Nako. Opo. Gusto ko yung talagang ang mabibigyan ng makina, yung talagang magagamit nila. Kasi hindi na ako makakita. So, hindi na ako makapagtahi. Opo. So, actually, that's ang makina ko, Julius. Oho. Thank you so much po, Mrs. Ner. Bibigyan them. Opo. Gusto ko naman na yung mapagbibigyan. Oho. Talagang magagamit naman nila ni Aling Cora, no? O, kausapin niyo po, Ali Cora, anong gusto mo sabihin kay kay Mrs. Ner? O, naiyak na rin naiyak si Nanay Cora dito. Ay, pareho na kami. Nag-iiyakan na kayo lang. Oo, yan. Pasalamat ka na lang, Nay. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan Naku, Aling Cora, hindi yun ang sa mabuting kalooban po ninyo. Welcome ho. Talaga naman ho. Willing naman ho ako talagang ibigay yun sa tao talagang makakagamit. Hindi man kami makaganti sa inyo, ma'am. Diyos na lang po ang bahala. Naku, Huwag huwag ka kayong sa mag-alala. inyo. Inaalagaan man Maraming salamat po, ma'am. Welcome, Aling Cora. Welcome. Ayusin niyo lang ho ang sarili niyo para ano yun, di mapapagod pa kayo ng pagtahi. Kayo pala ang Kaya pa po. magpapit. Kaya pa po. Kaya. Kaya pa po. Kaya ba? Oo. Oo. Maraming salamat Otay, po ikaw, sa inyo, ma'am. Otay, pasalamat tayo kay Mrs. Ner. Sino po ba yun? Mrs. Ner po. Ay, Mrs. Ner. Mrs. Ner. Ner. Opo. Opo, ISIS po ang ISIS na lang. pangalan ko. Sis Ner, Opo. maraming salamat po. Naku, welcome, Mang Romeo. Opo. Malaki pong ginawang maibibigay yung tulong na yon. At Opo. dati po kasi kami nagkamakina, nawala din. Kaya kung magkakaroon ngayon, malaking ginawa uli. Ay, oho. Mag-ayos lang ho kasi kaya pa naman daw ho ni Ali Correct. So, wala naman din problema. Kakayanan po naman talaga. Oho. Ma'am, thank you Thank you, ma'am. Bless you. Ay, oo, tsaka nanonood ako. Alam mo, yun ang ano ko sa channel ko, tulang at tsaka DZMM. Saka DZMM. Thank you, ma'am. Ay, you're welcome. Very much. Sige. Welcome. Salamat Okay, po. sige. Thank you very much. Okay, bye-bye. Ayan. Oh, di ba? Di meron tayo agad makina. At syempre, ito yung regalo ko ng DZMM sa inyo. Ito yung paggawad ng DZMM para sa inyong napakagandang ehemplo sa mga kababayan natin. Yung pagmamalaki ko, itong... Yes, display mo sa bahay mo. Display sa bahay namin. Maraming salamat po. sa Sige inyo po, good luck po sa inyo. po. Congratulations. Tay, Salamat. good luck, congratulations. Sa magandang maraming tulong na nagawa mo. Opo. At sa mga gusto mo order ng mga apron, ito nasa screen ho natin yung number na pwede niyong tawagan.